Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu salamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, fiqh. Sa sumunod na usapin doon sa Kitabul Muamalat, yung wakala. Yung wakala, ito na yung pagiging ahente o pagiging representative. At ang sino mang gumagawa nito ay tinatawag na ahente o sa Arabic wakil. Wakil, agent. Alam naman natin kapag ahente, di ba, yung nagre-represent siya sa kumpanya, tapos maaaring magkakaroon ng mga financial na transaction sa kanya bibili, o siya yung kakausapin, hanggang sa sukdulan na siya yung pipirma sa mga kontrata. So pwede yun. Halimbawa, sa mga tindahan, yung mga salesman, sales lady, actually tawag din doon sales agent, ganun. Tapos sa mga nagbebenta ng lupa, real estate agent, yun yung mga tawag sa kanila. So dito nga, fil wakala wa fihi mas'alatan. So meron ditong dalawang usapin. Una, al-mas'alatul ula, ta'rifuha wa hukmuha wa adillatu masyru'iyatiha. Ang kahulugan nito, ang hatol dito, at ang dalil sa pagkakasabatas dito. Sa kahulugan ng wakala, tafwidu syaksin gairahu. Ito yung pagtatalaga ng isang tao ng iba pa. Liyakumu makamahu fima tadhuluhu an-niyaba. Ito yung kanyang magiging representative, ito yung magiging kanyang kapalit na gagawa ng kanyang mga gawain. So kung yung gawain mo, halimbawa magbenta, pinaubaya mo ito sa iba, inutos mo sa iba, ang tao na yun magiging wakil. Kung ang trabaho mo ay ang kumbaga maghanap ng halimbawa produkto, mamili, hindi lang sa pagbebenta, pati sa pamimili. Halimbawa, namimili ka ng mga gamit, halimbawa para sa bagong opisina, gawin din, wakil din yung tawag dun sa tao na yun na itinalaga mo. At ang hukom dito at ang dalil sa pagiging masyru'iyan nito, hiya masyru'a, ito'y sinabatas. Sinabi ni Allah, wab'athu ahadukum biwarikikum hadihi ilal Madinah. Saan to? Ha? Hindi, sang aya ito. Suratul Kahf. Pero ibang Madina yung tinutukoy dito. Hindi Madinatul Munawwara. Hindi Madinatul Munawwara. Ang sabi doon, magpadala kayo ng isa sa inyo. Dala niya yung pera, dala niya yung pera ninyo patungo sa lungsod. Kumbaga, bibili siya, meron siyang bibilhin para sa kanila. So inutusan nila yung wakil para sa kanila. At yun din sinabi ni Allah, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakina wal amilina alayha. Ang sadaka daw, pero dito sa konteksto ng aya na itong tinutukoy dito yung zakah. Tinutukoy dito yung zakah. O pwede rin sa pangkalahatan na kahulugan dito. Pero naalala ko rito yung zakah yung tinutukoy dito. Yung obligadong sadaka, zakah. Pero kung ito man ay may a-apply doon sa sadaka, yung voluntaryong sadaka, so ito raw ay para sa mga fukara at masakin. So yung fakir, mas matindi ang kanyang pagiging mahirap kaysa sa miskin. Yung miskin, meron lang siya sapat na para mabuhay. Pero yung fakir, kahit yun, maaring kapos. Kahit yun, maaring kapos. Pwede silang bigyan ng sadaka o ng zakah. At syempre, yung mga amili na alayha, mga manggagawa nito. Manggagawa nito, ibig sabihin, mga nagtatrabaho para sa zakah, mga nangungulekta ng zakah, ahente ng zakah. So, ganun din, di ba? Madalas, ang ahente, either yung kanilang binanggit natin, nagbebenta o may bibili para sa iba, o ito, naniningil para sa iba. Naniningil para sa iba. Fajawwaza subhanahu wa ta'ala al-amal alayha. So pinahintulutan ni Allah ang pagiging manggagawa para sa zakah, ibig sabihin yung pangungulekta ng zakah na ikaw ay wakil ng zakah, wadhalika
bihukmin niyabati anil mustahikin. At ito ay sa kahulugan na ang magiging hatol sa kanya ay siya ay magiging niyaba. Para sa niyaba o representative, kahalili, kapalit ng mustahikin, mga karapat-dapat na bigyan ng zaka. Sila dapat yung tatanggap, diba? Pero meron tatanggap na iba para sa kanila, tas ibibigay sa kanila. Yun ang kanyang pagiging ahente dito. Hindi niya susuluhin yun. Diba? Kukunin niya yung zakat, tas hindi niya bibigay. Kukunin niya yun sa mayaman para ipamigay din sa may hirap. At merong hadith, iniulat ito ni Abu Dawud at Daraqutni. Sinabi ni Jabir radhiyallahu anhu, aradtu al-khuruja ila Khaybar. Gusto daw niya magpunta sana ng Khaybar. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, idha ataita wakili faqud minhu 15 waskan. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Jabir, papunta siya ng Khaybar, na kung madaanan mo kapag mapunta ka doon sa aking wakil, sa aking kinatawan, ay kumuha ka sa kanya ng 15 na wasak. So nilagay dito ni Sheikh Salman, naglagay siya ng paliwanag, 900 na sa. So pwedeng itong wasak na ito, hindi sa, kumbaga yung volume ng ng trigo sa halaga ng 15 na wasak. So naglagay si Sheikh Salman dito ng 900 na sa. So kumbaga pupunta siya ng Khaybar. So ang dala-dala niya ay 900 na sa ng anumang pinapadala sa kanya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At yun din, inulat ni Urwa bin al-Ja'ad, aradalin Nabi sallallahu alaihi wasallam, uridalin Nabi sallallahu alaihi wasallam jilabun o jilbun. Ipinakita raw kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang isang jilb, kumbaga negosyo o pagkakakitaan. Fa'atani dinaran, at binigyan niya ako ng isang dinar. Si Urwa binigyan niya ng dinar. At sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Urwa, i'til jilba fashtari lana syatun. So sabi niya, pumunta ka doon sa jilb, at yung binigay sa kanya magiging puhunan, kumbaga, at sabi sa kanya, bumili siya ng isang tupa. Pero dito kasi sa translation ni Sheikh Salman, negosyo. Kumbaga may inalok sa kanya na siguro ibebenta. At yun nga, bumili sila ng isang tupa. Wajma'al muslimuna ala jawazil wakalati fil jumla. Ang lahat ng mga muslimin nagkakaisa na pinahintulutan ng pagiging ahente. Lian al-hajata da'iyatun ilayha, dahil kailangan talaga ito. Fa innahu lima kana la yumkinu likulli wahidin fi'lu kulli ma yahtaju ilayhi bi nafsihi. Dahil hindi magagawa ng lahat na gawin ang lahat ng kailangan nilang gawin. Kumbaga, hindi lahat ay may kakayanan na gawin nila mismo, na sila mismo ang gagawa ng kailangan nilang gawin. Datil haja ila masyru'iyatiha. So ang pagkakasabatas dito ang tugon sa pangailangan dito. At sa mga kondisyon nito at mga hukom na may kinalaman dito, may nababanggit lang na 8. Yushtarat fi kulli min al-wakil wal muwakkal o wal muwakkil. Teka, ano kaya ito? Muwakkil. Yung muwakkil ito, yung tao. Yung muwakkil, yung tao na nagpahintulot, at yung wakil, yung tao na representative. Anyakuna jaizut tasarruf baligan akilan rashidan. So katulad din ng iba pang mga kondisyon na natalakay na natin. So dapat meron siyang pinahintulutan siya na magdesisyon dun sa yaman na yon, authorized siya. Siya ay nasa hustong edad. Siya ay nasa matinong pag-iisip, at siya ay rashid, matino. Yan uli yung kahulugan ng rashid, matino. So magkaiba yung akil sa rashid. Magkaiba. Yung akil, ang kabaligtaran niya yung baliw.
So yung Rashid, yung kabaligtaran niya, basta ano hindi naman siya baliw. Pero kapag yung tao hindi Rashid, maaring hindi siya matuwid o maaring hindi siya marunong, hindi siya mahusay sa gawain. Yun. Kaya parehong binagkit yung akil at Rashid. Matino at nasa matinong pag-iisip at nasa kumbaga ano ba magandang translation ng Rashid? Basta matino, maayos. Insyaallah. Pangalawa, tasuh al-wakala fi kulli ma tadkuluhu an-niyaba. Sa pinahintulutan ng wakala sa anumang pinahintulutan ang niyaba. So sa anumang pinahintulutan ng representative. Kasi may mga bagay na hindi pwede magkakaroon ng representative lang eh. Halimbawa sa sa kasal. So dapat hangga't maaari nandun yung parehong ikakasal. Hindi pwede si Rashid yung ikakasal, tapos nandun si Yasin, sasabihin mo magkamukha naman eh, yan na muna proxy. So may mga bagay na hindi pwede yung yung niyaba. Kalbay iwashira iwasairil ukud. So pinahintulutan nito sa pagbenta, yung sinabi ko kanina, pagbenta, pagbili at iba pang mga kasunduan. Wal fusuku katalaki wal khala. So pagdating sa fusuk, yung pagpapawalang bisa ng kasal o yung talak at yung khala, paghihiwalay ng lalaki at babae na yung babae ang hihiling ng diborsyo. So pwede rin dito yung wakil. At ang magiging wakil ng babae dito, yung kanyang wali. Hanggat maaari. Kung wala, yung imam ng mga Muslim. Wakadalika tasuhu fi kulli ma tadkuluhun niyaba minal ibadat. So pwede magkaroon ng niyaba sa ibang mga gawaing pagsamba. Pwede. Sa sala hindi pwede. Bawa si Yasin magsasala para kay Rashid, isipin ni Yasin, magkamukha naman kami, ako na lang magsasala ng duhur uli. Hindi pwede. Pero yung ibang ibada pwede. Ikhrajuz zakah. Magbabayad ng zakah, yung mayaman, uutusan niya yung tao, pakibigay mo to doon sa mahirap o pakibigay mo doon sa nangungolekta ng zakah, pwede. Kafara. So pwede itong gagawin ng iba para sa iyo o ipapabot mo para sa iyo. Halimbawa niyan yung yung fasting po, diba? Kung may utang na fasting, pwede. Halimbawa namatay yung magulang namatay, yung tagapagmana niya pwede mag-fasting para sa kanya, yung kanyang mga anak o tagapagmana. Ganun din, pwede. Ito, nabanggit dito. Yung nadar, yung panata, yung hajj, pwede din. Wala hudalik at iba pa. Pero yung hajj na ito para sa patay, para sa patay. Pagbuhay, hindi obligado sa kanya mag-hajj. Kaya buhay tapos putol yung paa niya, hindi obligado sa kanya mag-hajj. Magbabayad siya sa tao, pag-hajj mo ko, hindi pwede. Pero kung yung patay na, tapos nung buhay siya, lalo na kung nung buhay siya ay kumbaga kaya niyang mag-hajj, tas magpapa-hajj yung mga anak niya para sa kanya, so pwede, inshallah. Kasi ang mangyayari, yung anak ang mag-hajj para sa magulang, di ba? Kumbaga, pag-hajj nila yung magulang nila, hindi niya kaya. Magbabayad na lang siya na mag-hajj para sa kanya. So pwede yun. Pwede yun. Yung halimbawa, ustad, yung nanay niya hindi makalakad, ganun? Hindi obligado sa kanya ang hajj. So hindi nila kailangan magpa-hajj sa iba. Pero kung halimbawang nung buhay pa siya, kaya naman niya mag-hajj o kahit nakapag-hajj na siya o hindi man, pwedeng magpa-hajj para sa kanya, inshallah. Babayaran niya lang. Halimbawa, mahirap kami dati. Tapos namatay na yung magulang ko, hindi nakakapag-hajj. Ngayon yumaman na ako. O ngayon magpapa-hajj ako ng iba para sa kanila. Pwede. Pwedeng ganun, inshallah. La tasahul wakala fima la tadkhuluhu an-niyaba min huquqillahi ta'ala. So hindi pwede yung wikala sa anumang karapatan ni Allah na hindi pwedeng magkakaroon ng representative. Kat-taharati was-sala. So yung katulad binanggit nga natin kanina, yung tahara, ipagwudu ni Yasin, si Rashid hindi pwede. Magsasala si Yasin para kay Rashid, di rin pwede. Pangapat, yamlikul wakil minat tasarrufi yaktadihi idnil muwakkil. So yung bawat pagkilos ng representative ay may otorisasyon ng kumbaga nag-utos sa kanya.
aw ma ta'arafa alayhi annas, o kaya sa mga bagay-bagay na uunawaan ng mga tao na pinahintulutan, bisyarti alla yatarattab ala hadal idin dararun bil muwakkil. So sa kondisyon na hindi magdudulot ng pinsala ang pagpapahintulot na ito ng nagpahintulot sa kanya na mag-transact ng negosyo para sa kanya na paman. La yasuh lil wakil an yuwakkila ghayrahu illa ida ajaza lahu al muwakkilu dalika. Paano kaya ito? Pang-anim, hindi ra panlima pa lang pala. Ito na yung yung ahente, nagkaroon pa siya uli ng ahente. So hindi pwede. Liban na lang na pahintulutan ng nag-utos. Di ba sa lupa, di ba? Yung ahente, may ahente pa siya uli. Ang hirap tuloy kausap ng mga taong yan. Liban na lang sa pinahintulutan ng may-ari, alimbawa. Aw ajazal wakil anil amal. Kung hindi niya kaya, kukuha siya ng tutulong pa sa kanya, pwede. Paano nangyayari sa di ba, sa mga building? May contractor, tas may subcontractor pa uli. May ahente, may agent, may sub-agent pa uli. Pwede. Kung pinahintulutan ng may-ari. O kaya kung naman talaga, fully authorized siya na gawin ng lahat. So, pwede. Ba, sa lupa, di ba? Gawin mo lahat, basta mabenta mo to. O kumuha ka ng 5 pang ibang ahente para mag-aalok sa mga tao, para mabenta agad yung lupa. Kasi may bonus may bonus ka 1 million kapag nabenta mo tong lupa sa buwan na ito. O di, yung 1 million mo, magkano lang magagastos mo doon kung kukuha ka pa uli ng 5 ahente, napapangakuan mo uli, bigyan kita 50,000. Di ba? Ang sino man sa inyong 5 na makakabenta ng lupa na ito sa loob ng buwan na ito, may 50,000. O di, meron ka pang 950,000 mula doon sa 1 million na makukuha mo. So, maaaring yun, ganun, otorisado na yun So, pwede niyang gawin, inshallah. Law kana la yusinhu. Halimbawa, hindi siya mahusay sa kanyang gawain, kukuha siya ng iba, pwede din. Fayuwakkilu aminan yakumu makamahu fi ma wukila fihi. So, kukuha siya ng isang tao na mapagkakatiwalaan para gawin yung ipinagkatiwala rin sa kanya. Pwede, inshallah. Al-wakilu aminun fi ma wukila fihi. Ang ahente dapat naman pagkakatiwalaan sa anumang ipinagkatiwala sa kanya o iniasa sa kanya. La yadman illa ida farrata aw ta'adda. So yung wakil na yon, so dapat siya mapagkakatiwalaan. Na dapat hindi siya magpapabaya o lalabag sa kondisyon o batas. Al-wakalatu akdun jaiz likullin minat tarafaini fiskahu. So pinahintulot din sa wakil na pawalang bisa ang transaksyon. So kung pwede siyang magbibigay ng bisa sa transaksyon, pwede rin siya magpapawalang bisa, inshallah. At panghuli, tubtal wakala bimauti ahadit tarafain. So yung kanina pala, hindi ko pala nabanggit. So pwede siyang pumutol ng transaksyon basta nagkakasundo silang dalawa. Siya na wakil at yung nag-utos sa kanya. Ngayon ang wakala mapuputol kapag namatay ang kahit isa sa kanilang dalawa. Yung nag-utos na matay o yung ahente na matay, mawawala yung wakala. Mawawala yung wakala. Liban na lang halimbawa, syempre, kung yung nag-utos ang namatay at meron naman siyang tagapagmana, meron papalit sa kanya sa pagdidesisyon, so pwede pagpatuloy ng wakil yung kanyang trabaho, inshallah. So nga, kung namatay o bimauti ahadit tarafain o jununihi o fiskin laha. Halimbawa, naging baliw yung kahit isa sa kanila. Basta masira yung unang kondisyon na dapat nasa hustong edad, nasa matinong pag-iisip at matino. So, kung nabaliw o kung naging hindi matino, mawawala yung wakala. O kaya mawawalan ng saysay ang mapapawalang bisa yung otorisasyon sa kanya na maging wakil. Tapos na yung kontrata, pwede na. Nasisante sa trabaho, ganun. O azalahu min kibalil mukil.
o muwakkil. O kaya ay kumbaga na ano siya, kumbaga natanggal nga sa sa pagiging wakil. Awil hajra alayhi lisafhihi, o yung pagtanggal din sa kanya sa trabaho ng pagiging ahente dahil sa kanyang katangahan. O yun yung pwedeng kabaligtaran pala ng Rashid. Yung tanga, bobo, bukod sa matalino, meron pang Basta yung Rashid, yung matino. Tapos yung akil, yung nasa matinong pag-iisip at hindi baliw, alhamdulillah. So ito, maikli lang itong chapter na ito. Alhamdulillah, ang wakala. So yung susunod na, insyaAllah, yung kafalatud daman, insyaAllah, na itong kafalatud daman, ito na yung kumbaga, pag-ako ng isang tao sa pananagutan na pinansyal, insyaAllah. So tatalakayin pa natin ito, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.